Mga malalang sakit na nakukuha sa madalas na pag-inom ng alak. Yung pangatlo, ang pinakadelikado. Maraming Pilipino ang naniniwala na okay lang uminom ng alak basta hindi araw-araw nalalasing. Yung iba naman, iniisip na basta wala silang nararamdaman, wala pang nasisirang bahagi ng katawan. Pero ang totoo, ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring unti-unting makasira sa atay kahit wala pang malinaw na sintomas. Ang nakakatakot sa sakit sa atay, madalas tahimik itong nagsisimula habang nagpapatuloy ang madalas na pag-inom ng alak, maaaring lumala ang pinsala sa atay. At kapag umabot sa malalang kondisyon, mas mahirap na itong gamutin. Kapag madalas at matagal na panahon ng ginagawa ang pag-inom ng alak, maaaring umabot sa mga sumusunod na kondisyon. Number 1, fatty liver. Ito ang pinakaunang yugto. Dahil sa labis na alak, naiipon ang taba sa atay. Sa maraming pagkakataon, wala pa itong sintomas. Pero kung hindi mababago ang lifestyle, maaari itong lumala. Number 2, alcoholic hepatitis. Kapag nagpapatuloy ang madalas na pag-inom, maaaring mamaga ang atay. Maaaring makaranas ng pananakit sa kanang bahagi ng tiyan, paninilaw ng balat at mata, pagkawala ng gana sa pagkain, at matinding pagkapagod. Isa na itong maseryosong kondisyon. Number 3, liver cancer. Ito ang pinakadelikado. Kapag matagal nang nasisira ang atay, lalo na kung may cirrhosis, mas tumataas ang panganib ng liver cancer. Ayon sa mga health experts, ang sobrang pag-inom ng alak ay isa sa mga kilalang risk factors para sa liver cancer. Kaya habang mas maaga mong may iwanan ang pag-inom ng alak, mas mabuti para sa kalusugan ng iyong atay, utak, at buong katawan. Napansin mo ba, may kakilala kang dating mahilig uminom? Noong una, wala naman siyang nararamdaman, pero paglipas ng ilang taon, bigla na lang siyang pumayat, nanghina at nalaman na may malubhang sakit sa atay. Kaya mahalagang malaman kung paano unti-unting naapektuhan ng alak ang katawan. Mga practical tips. Ito yung mapapayo ko. Number 1, palitan ng healthy inumin gaya ng 100% grapes juice ang alcoholic beverages habang malakas ka pa. Huwag antayin may sakit na, saka pa lang tuluyang iwanan ito. Number 2, kumain ng masustansyang pagkain araw-araw. Rainbow-colored fruits and vegetables, beans, seeds, and nuts. Number 3, regular na mag-exercise at panatilihin ang tamang timbang. Number 4, magpa-check up. Kung matagal ka nang umiinom ng alak o may nararamdaman kang sintomas, huwag palalain muna bago pa magpasuri. Number 5, magpatingin agad kung nakakaranas ka na ng paninilaw ng balat, matinding pananakit ng tiyan o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Hindi ibig sabihin na kapag minsan ka lang uminom ng alak ay magkakaroon ka kaagad ng fatty liver o liver cancer. Pero habang mas madalas at mas marami ang iniinom sa mahabang panahon, mas tumataas ang panganib ng mga sakit na ito. Kaya hindi pa huli ang lahat. Mas maaga kang kumilos, mas malaki ang pagkakataong maprotektahan ang iyong atay. Gusto mo bang malaman kung paano mo mas maaalagaan ang iyong liver? Panoorin mo ang aming free health seminar. Mas madaling umiwas ngayon kaysa magsisi sa huli. Kung may natutunan ka, ano ang pinakamahalagang aral na nakuha mo sa videong ito? I-comment mo sa baba at i-share mo ito sa mga kakilala mong manginginom. Dahil hindi lang siya ang maapektuhan ng sobrang alak, pati ang mga taong nagmamahal din sa kanya.